Alam mo ba, hindi lahat ng batas ay nagiging epektibo dahil sa masamang intensyon. Minsan, nagiging walang silbi ang batas hindi dahil mali ang layunin, kundi dahil mali ang implementasyon. Sa Pilipinas, marami tayong batas, ordinansa at panukalang batas na sa papel ay mukhang makatwiran. Pero sa totoong buhay, nagiging kalokohan, meme o simpleng display lang sa tarpaulin. Mula sa mga panukalang batas na umabot lang sa balita hanggang sa mga patakarang umiiral pero halos walang sumusunod. May mga batas na mas kilala pa sa internet kaysa sa aktual na enforcement. May mga batas na mahigpit sa mahihirap pero maluwag sa may kaya. May mga patakarang sinasabing para sa kaayusan pero sa dulo, mas nagiging pabigat kaysa solusyon. At ang tanong, kung maganda ang batas pero palpak ang implementasyon, may silbi pa ba ito? Sa video na ito, aalamin natin ang top 13 pinakawalang kwentang bill at batas sa Pilipinas. Mga batas, ordinansa at panukalang batas na maaaring may mabuting intensyon pero sa realidad, sablay, inconsistent o halos imposible nang ipatupad. Paalala, ang listahang ito ay batay sa umiiral na mga Republic Acts, Executive Orders, Local Ordinances, Proposed Bills, at Documented Implementation Issues. Hindi nito minamaliit ang layunin ng batas, kundi sinusuri ang epekto nito sa totoong buhay. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para sa mas marami pang content na katulad nito. Let's get started! Top 13. Anti-Planking Ordinance. Ang Anti-Planking Ordinance ay ipinatupad ng ilang LGUs noong kasagsagan ng planking trend taong 2013. Layunin umano nitong pigilan ang delikadong internet stunts sa kalsada at pampublikong lugar. Pero mabilis ding nawala ang trend habang naiwan ng ordinansa. Isang klasikong halimbawa ng reactionary law. Mabilis ipasa, walang long-term relevance. Mas nauuna ang batas kaysa common sense. Alam mo ba? Walang national law tungkol sa planking, pero may mga taong muntik na ma-violate ito dahil lang sa selfie pose. Top 12. Anti-Spitting Act of 2020. Ang Anti-Spitting Act of 2020 ay isang panukalang batas na inihain bilang Senate Bill No. 1406 ni Senador Manny Pacquiao. Layunin nitong ipagbawal ang walang habas na pagdura at paglalabas ng mucus o plema sa mga pampublikong lugar upang mabawasan ang posibleng pagkalat ng mga sakit na nakukuha sa laway at sipon, lalo na ang COVID-19 at iba pang respiratory na infeksyon. Ngunit sa publiko, may mga ilan na natuwa sa intensyon pero marami rin ang nagtanong kung paano nga ba ito may papatupad at kung hindi ba sobra ang focus sa isang basic civility na dapat ay ginagawa ng lahat. Alam mo ba, hanggang ngayon, ang SB 1406 ay nakatenga pa rin sa komite, kaya hindi ito naging Republic Act. At marami pa rin ang mga local anti-spitting ordinances habang wala pang national law tungkol dito. Top 11. Slippers Ban in Government Offices. Ang slippers ban in government offices ay ipinapatupad sa ilalim ng iba't ibang Civil Service Commission Memorandum Circulars at local government rules na nagtatakda ng tamang dress code sa mga tanggapan ng gobyerno. Layunin umano nito na panatilihin ang professionalism at respeto sa loob ng mga opisina ng pamahalaan. Pero dito nagsisimula ang problema, mga kabida. Kahit senior citizen, PWD, buntis o simpleng kukuha lang ng dokumento, pwedeng hindi papasukin dahil lang nakatsinela sila. Sa bansang mainit, prone sa baha at minsan ay walang maayos na transportasyon, mas inuuna pa ang sapatos kaysa serbisyo. Alam mo ba, walang national law na nagsasabing bawal ang tsinelas. Interpretation lang ito ng dress code. Pero madalas, mas mahigpit pa ito kaysa sa mismong batas. Top 10. Anti-Selfie Bill. Ang Anti-Selfie Bill ay isang proposed bill na isinulong bilang bahagi ng mga panukala para protektahan ang karapatan sa privacy ng mga individual.
Layunin umano nitong pigilan ang pagkuha ng litrato ng ibang tao nang walang pahintulot, lalo na kung may intensyong kumita o manamantana. Pero sa mata ng publiko, naging katawa-tawa ang panukala. Sa bansang halos lahat ay may cellphone at social media, parang sinabing bawal na ang selfie culture. Kahit hindi ito naging batas, nag-iwan ito ng impresyong disconnected ang ilang mambabatas sa realidad ng digital age. Alam mo ba, hindi kailanman naging Republic Act ang Anti-Selfie Bill. Pero hanggang ngayon, marami pa ring naniniwalang bawal lang mag-selfie sa Pilipinas. Top 9. Bating Pilipino para sa Kalusugan Act. Ang Bating Pilipino para sa Kalusugan Act o House Bill 8149 ay isang proposed bill na isinulong sa House of Representatives na naglalayong i-institutionalize ang bagong Filipino gesture of respect, goodwill at praise bilang alternatibo sa tradisyonal na mano at handshake. Ayon sa panukala, ang bagong paraan ng pagbati ay ang paglagay ng kanang palad sa gitna ng dibdib habang bahagyang bumababa ang ulo, kasabay ng pagtingin pababa o nakapikit ang mga mata. Sa publiko naman, naging dahilan ito ng "ano ba yan?" reaction dahil parang mas inuuna pa ang pagpapasa ng batas tungkol sa greeting gesture kaysa sa mas critical na issue ng kalusugan at public health policy. Alam mo ba, lumusot sa ikatlo at huling pagbasa ang HB 8149 sa House of Representatives noong 2021 at nakakuha ng 212 pabor at iisang pagtutol. Isang halimbawa ng bill na agad nag-viral dahil sa kakaibang paksa at implementation context. Top 8. Illegal Downloading o Anti-Piracy Law. Ang Illegal Downloading Law ay saklaw ng Republic Act No. 8293 o ang Intellectual Property Code of the Philippines. Layunin ng batas na protektahan ang mga likha tulad ng pelikula, musika, software at iba pang copyrighted works laban sa piracy. Pero sa aktual na implementasyon, halos hindi ito ramdam ng ordinaryong mamamayan. Bagamat technically illegal ang pagda-download ng pirated content, bihira ang enforcement laban sa end users. Dahil dito, nagmumukha itong batas na mahigpit sa papel pero maluwag sa totoong buhay. Alam mo ba, mas madalas na tinatarget ng batas ang malalaking piracy operations kaysa sa individual downloaders, kaya nananatiling laganap ang online piracy. Top 7. Nationwide Smoking Ban. Ang nationwide smoking ban ay ipinatupad sa ilalim ng Executive Order No. 26. Layunin itong protektahan ang publiko laban sa masamang epekto ng second-hand smoke sa mga pampublikong lugar. Sa papel, maganda ang intensyon ng batas, pero sa aktual na implementasyon, nagiging selective at inconsistent ang enforcement. May mga lugar na mahigpit, may mga lugar na parang walang batas. Resulta, nalilito ang mamamayan kung kailan at saan talaga bawal manigarilyo. Alam mo ba, mas madalas pang mahuli ang ordinaryong naninigarilyo kaysa sa mga establishmentong paulit-ulit lumalabag sa smoking ban? Tilang nakakatawa at nakakainis sa mga batas na naipakita na natin, hindi ba mga kabida? Mas hahanga ka sa mga susunod pa at maiisip mo kung gaano ka-creative ang ating gobyerno. Kung meron ka pang alam na ibang walang kwentang batas o panukala na hindi pa natin nailista, mga sobrang weird, nakakagulat o nakakatawa, ibahagi mo sa comment section sa ibaba. Kaya wag mahihiya. Let's make this list even crazier together, kabida! Top 6. Anti-Distracted Driving Act. Ang Anti-Distracted Driving Act ay nakapaloob sa Republic Act No. 10913. Ipinasa ito upang maiwasan ang mga aksidente sa kalsada sa pamamagitan ng pagbawal sa paggamit ng mobile phones at iba pang gadgets habang nagmamaneho. Ngunit naging kontrobersyal ang batas dahil sa kalituhan sa saklaw nito. Kasama pati mga cyclist at may mga ulat ng absurd enforcement mula sa pag-confiscate ng bisikleta hanggang sa mga kotse dahil sa nakalagay ito bilang car ornament. Alam mo ba, dahil sa dami ng reklamo mula sa publiko,
binago ang patakaran kung paano ipapatupad ang Anti-Distracted Driving Act. Pero hanggang ngayon, iba-iba pa rin ang interpretasyon ng mga enforcer kaya may mga nahuhuli kahit hindi malinaw ang violation. Top 5. No Jaywalking Ordinances. Ang No Jaywalking Ordinances ay ipinatutupad sa pamamagitan ng iba't ibang LGU Ordinances at MMDA Regulations. Layunin nitong bawasan ang aksidente at disiplinahin ang mga pedestrians sa paggamit ng tamang tawiran. Pero madalas, nagiging victim-blaming policy ito. May mga lugar na walang maayos na footbridge o pedestrian lane pero mahigpit pa rin ang hulihan. Sa halip na ayusin ang infrastruktura, ang nagiging solusyon ay multa at parusa. Alam mo ba, may mga footbridge sa Pilipinas na mas delikado pang akyatin kaysa tumawid sa kalsada. Top 4. No Garage, No Car Policy. Ang No Garage, No Car Policy ay ipinatupad sa pamamagitan ng MMDA Regulations at DILG Memoranda bilang tugon sa lumalalang problema ng trapiko sa Metro Manila. Bagamat logical ang polisiya, naging anti-poor at selectively enforced ito sa publiko. Hindi sakop ang mga existing car owners habang ang mga may kakayahang bumili ng lupa o multiple properties ay madaling makalusot. Sa halip na solusyon sa trapiko, nagiging simbolo ito ng unequal enforcement. Alam mo ba, hindi ito isang Republic Act kundi isang policy-level regulation kaya madaling ipatupad o balewalain depende sa administrasyon. Top 3. Flag and Heraldic Code of the Philippines. Ang Flag and Heraldic Code of the Philippines ay nakasaad sa Republic Act No. 8491. Layunin nitong pangalagaan ang dignidad ng watawat, pambansang awit, at iba pang pambansang simbolo ng bansa. Ngunit isa sa pinakakontrobersyal na probisyon nito ay ang pag-aatas na ang pambansang awit ay dapat awitin ng may sigla at damdamin. Legal na may tamang emosyon ang pagkanta, pero paano ito susukatin? Volume? Facial expression? Goosebumps? Alam mo ba, sa ilalim ng RA 8491, may parusa ang sino mang lalabag sa tamang paggalang sa pambansang simbolo. Pero bihirang ipatupad dahil mahirap patunayan kung kulang sa damdamin ang isang tao. Top 2. Anti-Unlimited Rice Bill. Ang Anti-Unlimited Rice Bill ay isang proposed bill na ipinakilala ni Senadora Cynthia Villar. Layunin umano nitong limitahan ang unlimited rice servings sa ilang fast food chains upang makatulong sa food security at bawasan ang sobrang konsumo. Pero sa mata ng publiko, nagmukha itong absurd at nakakatawa. Kahit wala pang naipapasang batas, naging viral at meme-worthy na agad sa social media. Ang argumento? Paano naman kung gusto mo lang umulit ng kanin sa mga inasal? Alam mo ba? Kahit hindi ito naging Republic Act, hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin sa internet at ginagamit bilang halimbawa ng useless or over-the-top proposed bills sa Pilipinas. Top 1. Double Plate Law. Ang Double Plate Law ay ang Republic Act No. 11235 na kilala rin bilang Motorcycle Crime Prevention Act. Layunin ng batas na ito na labanan ang mga krimen na ginagawa gamit ang motorsiklo sa pamamagitan ng pag-require ng mas malaking, readable at color-coded number plates kasama ang double plate requirement para sa harap at likod ng motorsiklo. Sa teorya, mukhang may punto ang batas. Mas madaling makita at matrack ang motorsiklo sa krimen. Pero sa realidad, naging kontrobersyal at mabigat ang implementasyon, lalo na dahil sa double plate requirement at napakataas na penalties. Maraming riders ang nagreklamo na impractical ito at parang pinananagot ang ordinaryong rider para sa problema ng iba. Alam mo ba, dahil sa backlash ng motorcycle community at problema sa implementasyon,
Nag-amyenda ang batas noong 2025 sa pamamagitan ng Republic Act No. 122009 na nag-alis ng double plate requirement at nagpaliit ng penalties para sa hindi pagsunod sa plate rules. At ayan na nga, ang top 13 pinakawalang kwentang bill at batas sa Pilipinas. Makikita natin na kahit magkakaiba ang layunin at intensyon ng bawat panukala o batas, may mga batas na parang dinisenyo para maging katatawanan, hindi solusyon sa totoong problema ng bansa. Mula sa double plate na nagpapahirap sa rider hanggang sa anti-unlimited rice na nagpatawa sa buong bansa, malinaw na may mga panukalang batas na mas nakakaabala kaysa nakakatulong. At may ilan pa ring nai-implement pero inconsistent o selective. Ikaw kabida, alin sa mga batas sa listahan ang pinaka-nakakatawa, nakakainis o nakakapagtaka sa'yo at bakit? I-comment mo na sa baba. Naway magsilbing paalala ang listahang ito na ang pagbabago ay hindi lang nagmumula sa mga nasa kapangyarihan, kundi nagsisimula rin sa bawat isa sa atin. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, kabida!